What's up mga idol? So nandito tayo ngayon sa... may palagad. What's up mga idol? So nandito tayo ngayon sa episode 3. So bakit siya episode 3? Kasi nga episode 2 yung last week, ngayon naman episode 3 siya. Tapos yung first Panya Talk is syempre yung tatlo pa lang kami. So ngayon meron na tayo episode 3 ng Panya Talk. Kaya no, alam ng lahat na ngayon. Alam niyo na yung first episode. Maraming character unlock. Yung character. Mas marami tayo ngayon mga idol. So syempre, ayan na. Character unlock daw. Ba't siya hindi pa rin Madilim pa rin ba siya dito? Ayan, meron syempre yung nananahan sa pinakakanan. Ayan, nasa aking dulong kanan. Ayan, si Toto. Pumasok ng gangsta sa edad kong 14 years old. Tinagap ko 30 second massacre, matay blindfold. Halos sumabog yung shoulder, tiklop ko para folder. Hindi na ma-soldier pero ang war is not over. Yes. AKA Marby Cuervo. Ayan. Yes, sir. Parang alak lang, no? Cuervo. Follow nyo ako sa Instagram, Wait lang guys. yung mic. Hawak mo yung mic. Hawakan mo yung mic. Huwag mo isabit. Kasi share kayo dyan ni Tony eh. Sinosolo Puputok yan, puputok. Kiss ka lang sa akin pag magsasalita. Puputok yan tuwing gagalaw kayo. Pre, sige. Ba yan? Ano ba yan? Cause of delay. Intro pa lang, delay na agad. Dapat di na in-unlock. Sorry, kasalanan nyo. Ayan. So, ilang taon ka na, tapos kamusta naman so far? Gano'ng katagal ka na sa Panyapak, tapos kamusta so far pagtatrabaho sa Panyapak? Yun. Marby Cuervo, tapos 23, tapos magti 3 months pa lang ako sa Panyapak. Ayun. Pa lang ba? Ang galing ah. 3 months, ayun. Tapos na mamaltrato agad ako dito, guys. Hindi. Okay yung yung ginagawa ko yung gusto ko dito, mahilig sa sapatos, ayun. Kaya, goods. Natawa ako sa ginagawa niya yung gusto niya rito. Ayan, so, next naman niya, yung katabi niya, ayan, si Tony, aka Glenn Anthony Quimson. Pangalan pa lang pagkakatiwalaan na no? Ayan. Pakilala ka lang, Tony, nickname, ilang taon ka na, tapos ilang taon ka na sa Panyapak, tapos kamusta work so far? Okay. Ayun. Ay full name, Glenn Anthony. Pero Tony, tawag nila sa akin Palayaw. Age, kailangan pa ba yun? 24? Then, dito sa Panyapak, if napanood yung first episode, tatlo pa lang kami. Ako, si Sir Pat, and shoutout TJ. Kami tatlo. Yan. So, 2 years na ako dito. Going strong. Yun lang, di ba? Yun lang. Baka lang maiiyak pa siya. Maiiyak siya eh. Alright. So, wala naman sabi si Tony. Next naman, ang aking katabi, Amy Patrice Bondok, aka Amy. Buong sir. So, ito yung mic ni Amy. Yan, Ayun share na. kayo Ito nito. pala. Name or nickname, tapos ilang taon ka na, tapos gaano katagal ka na sa Panyapak, tapos kamusta so far yung work dito? Ayun. Amy Patrice, pero ang tawag po nila sa akin dito is Amy. Pero mas prefer ko ngayon na tawagin na akong Chay. Kasi mas doon po ako sanay. Mas doon po Chuchay? ako, po, Chuchay. Chuchay. Pero Chay. 23. Grabe, may basha na agad dito. Dead mo sa bashers. And 23 years old po. Ngayon, pang 8 days na po ako dito sa Panyapak. tagal na rin. Grabe! Ang tagal na. Sobra! Malaking experience na Grabe. Maliit pa ako nung nandito. Oh, maliit na pala. Bakit di ka ba? Joke lang. At least, ayan. So Kamusta far po, sobrang saya. Nakaka-proud din sabihin na may work na ako. Wow! Grabe. So Eh, basically, di ka na palamunin sa bahay. No? Hindi na po ako palamunin. Masasabi ko na po may ambag ako sa buhay ng
pamilya ko. And ayun, sa mga kasamahan naman po dito, masaya, sobra. Napupuyat na may kausap, pero kumikita. Uy, grabe. Oh. Dati napupuyat ka sa jowa mo. Yes. Ngayon napupuyat ka sa pera. Pera. Grabe naman yun. Mas okay Uy, yun. pero di kita pinupuyat, ha? Nagta-time out ka na. 9:45. Ayan. Yes. Choice mo na lang. Yes kumbaga. po. Ayan. Alright, sige. Next naman natin. ang Pero pre, bago tayo magpunta sa next, may talent daw yan. Ay, may talent! Uy! Wala na ganun pala. Baka kailangan ng Sa kanya lang kakaiba may talent. Ano, Okay. may sample daw yan. Ano, sampo? Ano talent ba ni Ewan ko, ewan ko. Amy? Ano ba talent ni Amy? Sir, wala. parang last week, 'di ba, sabi mo mag-aano ka? Kumakanta ka sa ano? Saan yan, Toto? Kumakanta sa Wish? Wish ko lang. Wish ko lang. Kala ko Wish Bus. Sa Wish ko lang pala. Opo. So, Amy, kidding aside, ano yung talent mo ba? Na Sa singing po talaga. singing, ayan. And, Yes. so yun lang. Ano iba-back up na? Wish ko lang. So, sa sample ba? Oo, syempre. Sa sample yan, dapat. Totoo ba yun, sir? Ha? Totoo? Oo, hindi tayo uusod sa podcast. Totoo ba? Walang sample, di ba? Ano may... Ano lang, 2 lines lang. Baka may request kayong kanta, sir. Request ko lang tumigil ka na. Request mo lang, wag ko nang ituloy. Master talaga eh, no? Sir, ano, okay na? Okay na. Okay na? Naririnig Recording na yan, nakikinig oh. sila, di ba? Recording na yan. Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. Okay din. Oh, ano ka ba, Sher? Grabe, Toto! Ano ka ba, Sher? May hidden talent ka pala. Sana tinago mo na lang. Hindi, kaso pre, alam mo, ganda nung boses niya. Oh. Mali lang yung kanta niya. Ay, ano ba yung Alam mo, kanta? mali, pre. Ano, mali eh. Mali Ano eh. yung kanta ba? Paano yun? Paano ba yan? Just, paano nga? Just once, can we find a way? Mali. Mali? Mali. Paano ba yan? Paano ba yan? Just once. Ay! In mysterious. Ano ba na yun? Ganon. Love moves. Can we find a way? Ganun pala. Ayun. Ang sabi nga ni Z, ay, iniba na. Iniba na. Binago na. Iba na. So, ayan guys. So, palakpakan naman natin si Amy. Grabe, sa pagyan ni Amy. Basta niya. Kinakabahan ka na ba? Kinakabahan. Hindi ka naman. Ayan. Teka. Yung full name kasi nung katabi ko, baka masabi ko yung nanay niya. Pero syempre, next sa aking kaliwa naman, correct me if I'm wrong naman, Gailian Villavicencio. Ayan, sorry, sobrang tongue twister eh, no? AKA Gail. So, siya na ba alam, pakilala lang taon din. Alam mo ba, munti ka na sumukong puso ko sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na bigo. Mukhang delikado na naman ako. Na ilang araw or gaano ka nakatagal sa Panyapak at so far, kamusta naman? Hi, my name is Gail, 23 years old. Ang pang 5 days ko na dito sa Days, grabe. Ang tagal, no? Parang naalala ko, ang liit niya pa dati, no? Hindi ngayon, ganito pa lang ako, sir. Next week, malaki na. Lumaki na. So, ayan. So far, kamusta naman? So far, good naman, sir. Mas nagugustuhan ko yung mag-work dito, tsaka masaya. Yes. May nakatutok. Daming basher. Daming basher. Mas maraming basher, mas masaya pala. Ayan. Sino ba pinaka-unang basher mo dito? Wala naman, sir. All goods naman. All goods naman. Tago na lang natin sa pinakadulo sa kanan. Si, yun, Haters gonna hate. So, ayan. So, yan si Gail. Then, syempre, nakilala nyo na si Arjen. Syempre, ayan. Si Arjen from the first, syempre, pag na-upload to, na kilala nyo na siya. So, papilala ba? Quick na lang. Oh, skip na. lang. Ha? Skip na. Tayo kumbaga mga resident hurado. Ayan, so si Arjen, ayan mga idol.
Pero teka, may talent din. May daw. talent pala! May talent ka din. Sorry, ako pala. May talent din si Gail. Meron din. Kung si Amy, nakita natin, napakinggan natin kung paano siya kumanta. Gaano kaganda. Ngayon naman, pakikitaan tayo ng mga pangmalakasang moves. Ay, moves! Moves. So, sayaw naman ba? Sayaw. Wala ko Sasayaw to! Maglinis ng bahay. O, maglinis ng siya. Maliitan lang daw, sir. Maliitan lang. Maliitan Ito, maliitan lang muna yung galaw niya. Baka naman tumungtong ka pa sa mesa. Tumungtong sa Kahit umuwi mesa. tayo, kaya kong linisin to. Ayun pala yung talent niya. Ayan. So, mamaya abangan natin. Tapos na yung mismong vlog. Siya magpa-pack up, no? Kasama natin sa video. Oo, habang nagpa-pack up siya. Ayan, abangan nyo. Try natin video siya, ipasok natin dito habang nagpa-pack up siya. Ayan. Meanwhile. So, ayan mga idol, baka nakikita nyo, umiinom po kami dito, pero hindi po to alcoholic drink, baka isipin nyo. Eto mga idol, this video is brought to you by Pocari Sweat. Ayan, Pocari Sweat. Baka naman. Ayan. May UTI po kami lahat. Kaya na ganyan. So, sa katabi naman ni Gail, si Arjen, ayan. Siya ang ating videographer, social media manager / editor, ayan. So, Yes, sir. papakilala ka pa ba, pre? Hindi na. Skip na. Sige. Next naman natin, sa pinakadulo sa kaliwa, Joshua Garcia. Ay, Josh. Sama all. Grabe, isang talikod harap na dyan. Ayan. Grabe! Joshua aka John Joshua Enriquez. Ayan. So, sir. pakilala ka na lang name, ilang taon ka na, tas ilang taon ka na sa Panyapak at so far, kamusta naman trabaho dito? I'm Joshua, almost 2 years na ako dito sa March. Ayun, so far, may nakakain pa naman ako. Parang saktuhan lang. Sakto lang para mabuhay. Paldo. Sa liol. Maglo-long sleeves ba yan ngayon? Kung hindi ka no? May talent rin ba? Sabi mo. Tulong ka eh. May talent. Magra-rap daw! Ay, magra-rap! Sir, ito sila na yun, si Flo G. Si Flo G. Si Nick Makina yun. Nick Makina. Nick Malikot. Nick Makina. So yun mga idol. So, ito yung kalahati nung team ng Panyapak. So, second episode nakita nyo doon yung half nung team. Ito naman yung other half nung team. So, ba't nga ba tayo nagsama-sama dito or ano yung topic natin for this third podcast? So, sa pagbabalik. So, ayun na nga mga idol, nagbabalik na tayo at ang topic natin for tonight ay gender equality sa sneaker industry. Ayan. So, mga idol, kasi kadalasan, di ba, yan din yung hot take or hot issue sa yung dito sa mundong bibilangan Natin. Sorry. Yan. Kinabibilangan natin. Tinatapakan. Na gender equality na so ngayon ba kayo meron ba kayong nakikitang gender inequality kumbaga sa sneaker industry, may it be resale, may it be collecting, ganyan. Meron ba kayong nakikita? So, syempre, uunahin natin. Pinaka dulo sa kanan, feeling ko kaya agad ni Toto. So, Toto, Yan. ikaw, ano ba yung masasabi mo tungkol? Meron nga bang gender inequality? Or pare-pares lang, mapababae, lalaki? Pare-pares lang ba yan pag sa collecting at saka sa pagre-resell? Siguro POV ng resell. Pag babae, pag tinawaran. Pag ako experience ko pag yung pag tumawad. Okay. Kamusta? Ayun. Kamusta? Sige, paano ba? Paano sa Di niya na-replyan, hinahalang niya. Hinahalang. Pero parang pag babae, kakausapin pa rin nila, i-entertain pa rin nila yung Esensya na ma'am, di po Kaya, ganun. Pero pag kayo nang tumawad, haha ka sa akin. Ganon para sa'yo. Para, Feeling.
Ganun. So para sa'yo, ganun yun na sa reselling. Tingin mo Ex- naman ano, sa POV? collecting, ganyan. Ikaw, may nakikita bang gender inequality? Sa akin, wala pa naman. Wala naman. Napapansin ko ngayon. Yun lang din sa akin. Yung sa akin, buisit ka. Di ko naman ninakaw eh. Di nang kaya. Okay lang. Ang tanong doon, sa lalaki ba siya nagbenta o sa babae? Oo. Ay, Bumibili ka ba sa bu- lalaki nung time na? Lalaki. Lalaki Okay. rin. Sa lalaki yun. Ano mo pangalan nun? Joke. Ang solusyon dyan, sa babae siya Bumili. Oo, diba? Try mo yung powers mo sa mga girls. Sana yun eh, si Tut. So, sige. Ikaw naman, Tony, ayan, pasa mo ang mic. Ikaw ba, sa tagal mo sa pagre-resell or collecting, no? Meron ka na bang mga napapansin na gender inequality or pare-parehas lang naman? From my experience dun sa sinabi ni Toto, agree ako dun na pag babae yung bumibili, mas may advantage or for reselling rather. Resell. Pero thankfully on my end, wala naman on experience na ganun. Regardless if lalaki or babae yung binibilan ko, okay din naman sa kanila kasi as much as possible, tinatry ko rin maging hindi ganun ka diretso magsalita kasi napansin ko sa iba. Eto boss, kunin ko 7-8. Okay, pass. Ganun diretso sila. Kaya yung iba nagigets ko. Pero at the same time, parang from my experience, hindi. Wala akong Wala naranasan. naman. So, pare-parehas lang mo pa babae, lalaki. Pare-parehas lang. Same lang naman trato pag sa resell. Sa collecting side, wala ka. Sa collecting, ayun, masasabi ko rin yun sa pag-resell is mas madaling nakakuha yung mga babae kasi babae. Mas pinagbibigyan sa pricing from my experience lang. Pero syempre, Kunwari sa shop, pag may tumawad sa yung babae. diba? Bibigay ko ka. pero pag lalaki, hindi, firm. Hanapin nyo si Tony, tapos dala kayo ng girlfriend nyo or babae para yun ang tatawa. Para matik Kaya yan. pala. Pero pag pair ko, firm. Firm. Pag lalaki, firm. Pag lalaki, firm. Pag babae, sige po mo. Negotiate na. Baka naman, sir. Pwede Baka natin naman. pag-usapan. Sir, pwede natin mag-usapan. Alright. Ikaw ba, Amy? Ayan, ikaw next, Amy. Ito, bibigay ko sa yung mic. Sa ilang Sa days mo tinagal-tagal pa lang, ko no? na. Oo, ilang days Tagal mo pa pa lang yan. dito. Kamusta naman? May nakikita ka bang inequality sa gender? Kasi kasi kumbaga pag tinignan natin yung, let's say, POV, di mo malalaman yun eh. Kasi sila, nakikita yun. Ako ba? Ikaw, kung paano yung trato sa'yo, yun yung normal trato, feeling mo. Pero ikaw ba? Nag-agree ka ba sa kanila na mas madali pag babae? Medyo po. Totoo po sinasabi nila. Kasi kapag, lalo na pag babae po yung bibili, and medyo tatawaran mo, yung parang sir, yung sa tono mo lang ng pakikipag-usap, bibigay po talaga sila na bibigay sa kung ano yung tawad na gusto mo or dun sa price na gusto mo. Ano yun? Taong Ito na ang simula ng pagbabash sa'yo. Ito na nga. Hindi po. Tapos, pag kapag buyouts naman, siguro ang disadvantage lang po nun since babae ka. Parang gusto pa makipag-video call mo ka ba ako hindi legit? Yung ganun. Yun po yung tingin ko since bago lang din naman po ako sa ganito. Ay, oo. Sneaker Kasi game. alam ko yung first buyout mo, gusto video call Opo. Sino yan? Uy! Sikat na reseller daw yun eh. Ay! Tot. Ayan, video call daw, ayan. So yun lang naman sa'yo. Kasi syempre, di ko rin matanong regarding collecting kasi bago ka pa lang din sa sneaker industry. Pero ikaw, in your opinion lang, kunwari lang, no? Tingin mo mas madali ba mag-collect ang babae kaysa sa lalaki? Hindi sir, mga lalaki po talaga mas mag-collect. Tama. Hoy! talaga. Ang basher mo lagi may dun. Hindi po sir, feeling ko talaga mas mag-collect ang mga lalaki. Kasi sir, mas nakakakita sila ng mga pairs na parang Size. limited edition. Tsaka yung sa Okay, size sa po size. na hinahanap nila. Kaysa po dun sa mga babae na minsan, mas maliliit po yung sizes ng paa. Kasalanan niya naman ng babae. Kami na naman! Next naman natin ngayon si Gail. Gail, ikaw ba, sa 5 araw mo, may napansin ka na bang parang advantage mo or inequality pag babae versus lalaki, ganyan, ikaw?
Pag ano sir, pag lalaki yung kaharap namin, yung pag nag-buy out, pag sila Sir Tony yung kaharap, ayaw ng sorry na sir. Ayaw ng tawad sir, pero pag kaming babae yung humarap, nagdidil agad sa amin. Hoy, ganun ba? Ganun yan. Ang galing ah. Anong masabi mo? Ano masabi mo? Ano lang, konting lambing lang ganun. Ay, may ganun pala. Bago sa akin to Bago sa akin to lahat mga idol. Kasi syempre, ilang days pa lang sila. Pero syempre, before, nandyan naman si Leng. Pero, alam mo yun, bago lang sa akin na may paglambing na pala para makatawa. Dadali Reviewin. natin. Reviewin sa CCTV. Dadali natin sa sticker con, no? Ayan. So, bukod doon, may iba ka pa bang experience online or walk-in lang so far? Walk-in lang sir. Walk-in pa lang, okay. Oh. Yeah, alright. So far, no, ang dami ko natututunan. Ilang taon na ako, meron palang ganun. Ayan. So, next naman tanong natin si Arjen. Si Arjen, mga idol, as we've mentioned before, no, hindi siya sneaker reseller. Ayan, no. Ano siya, genuine na, POV outside sneaker industry. Tingin mo, pre, meron bang inequality sa sneaker industry, mapa-collecting or reselling? Tingin ko depende pa rin. Kasi parang, syempre kapag babae, kagaya nga nung nabanggit nila kanina, no, baka merong kumbaga may plus factor. Kasi first look kasi babae, syempre kumbaga kapag babae yung nag-assist sa'yo or what, kumbaga medyo mas delicate ka, mas mahinahon ka makipag-usap kasi babae, unlike kung lalaki sa lalaki. Pero I guess it all boils down dun sa kung paano makikipag-usap yung katransak mo sa'yo at ganun ka din sa kanya. Kasi parang kahit babae siya, kapag lumalalim na yung topic nyo, tungkol, or halimbawa lumalalim na yung pagtatanong nyo tungkol sa particular na pair, sa magkano yung set ng pair na to, it all boils down dun sa kung paanong madadala nung katransak mo, yung pag-uusap na yun. Kasi halimbawa, pwedeng babae siya pero konti pa yung knowledge niya tungkol sa tinatanong mo. So, di mo rin magugustuhan yung, di ba, yung mga sasabi or yung i-cater niyang service para sa'yo. So, I guess, depende pa rin talaga siya kasi pwedeng lalaki naman siya, hindi kagwapuhan, no, kagwapuhan man, lalaki. Pero kumbaga kung mas mapapaliwanag niya ng malinaw sa'yo kung ano yung tanong mo, kung ano yung hanap mo, sa kanya mo makikita yung sagot. Tingin ko yun yung mas nagmamatter, hindi kung ano yung gender talaga. Yung gender kumbaga parang pang-opening lang. Pag babae, okay yan kasi babae. Pero kapag inaalam mo na talaga yung pair, tingin ko di na nagmamatter kung lalaki or babae. Nasa presyo. Kailangan mo na yung taong makakasagot dun sa tanong mo or yung makakapagbigay ng hinahanap. Tingin ko ganun. Alright, mag-anong tayo saglit mga idol sa isang commercial break. So, ayun na nga mga idol, nagbabalik na tayo. And going back sa sinabi ni Arjen, no, I agree, no, na hindi siya depende talaga sa gender. Siguro may plus factor siya, but it all boils down din pa rin sa paano ka makipag-usap. Iba din kasi yung aura pag babae tsaka lalaki. Iba-iba yung aura kaya siguro factor din yun. So siguro before ako magsabi ng side ko, pakinggan naman natin pinakadulo sa left si Joshua. Regarding naman sa sneaker reselling or collecting, ayan, may napapansin ka bang inequality? Sa pag-collect siguro ako everyday nakakausap ko yung mga customer. Pansin ko lang, yung mga lalaki, pagka nakita nila or sinabi ko na women's shoe yun, bibitaw nila, although gandang-ganda sila, bakit kaya? Pero para sa akin, para sa akin, basta nagandaan ako, kahit women's shoe pa yun or men's shoe, kukunin ko kasi gusto ko. Hindi ko natitingnan kung women. Tapos, for example, yung sa cannery, bakit hindi ka presyo ng parang, di ba, parang universal size ng men's is 10, naka-popular is 10. But hindi magkapareho, 6.5 women, saka 10 men sa presyo. Yun din ang popular na size. Yun naman ang So parang sa'yo, parang may inequality din. So dapat, kung mabenta yung 10, di naman mabenta. Diba? Dapat medyo mahal din yung 6.5 women at 10. Parang halos magkapareho lang sila kasi mas may demand. Presyuhan. Gets. So yung sagot ni Joshua mostly on collecting. No? So ako naman, actually may sagot na ako, pero nung narinig ko yung mga sinabi nyo,
Nung una kasi, no, mga idol, ang sagot ko sana is, for me, wala akong inequality nakikita kasi nagbe-base ako syempre sa pinagdaanan ko kasi pero ngayon knowing na yan parang sa customer mga walk-ins gano'n meron pala yun pala yung sa akin kasi dati same ako kay Arjen ako pag nakikipag-usap ako sa mga tao kahit babae, lalaki LGBTQ ganyan no kasi yun lagi babae, lalaki so let's all remember sa gender kasi meron na sa panahon natin, di ba? Before pa, may mga bakla, tomboy, ganyan, di ba? So, ako, regardless of your gender, kung maayos kang kausap sa reselling, I mean, kausapin kita ng normal. I mean, kausapin kita kung paano may pag-usap, may magtawaran tayo. Kung bastos ka makipagtawaran, regardless of your gender, sasagutin kita ng firm, ganun. Pero kung mabait ka kausap, regardless of your gender, magbibigay ako ng tawad. Tapos yun nga lang, yun yung POV ng seller. Sa buying naman, matagal na rin kasi ako hindi nagba-buying personally sa mga tao. Pero siguro nung nagsisimula ako, wala naman akong nakitang priority sa akin. Lalaki ako. Pero siguro, hindi ko kasi nakita yung side ng mga babae. Pag sila nagba-buying. Kasi ngayon, mas dumarami namin na yung mga reseller na babae, na lalaki, tas mga LGBTQ. Marami na rin. Pero sa collecting naman, yung opinion ko doon, I think easier para sa mga babae mag-collect kasi yung sizes nila, hindi yan nasusold out kadalasan. As compared sa mga lalaki, yung mga sizes ng lalaki, yun yung binabuy out. Pag nakita nyo nga, di ba, buying size 8 to 11 or size 8 to 12, wala kang nakikita reseller buying 5 women's to 9 women's, di ba? Kadalasan sila kasi yung mga natitira sa retailer, sa outlet. Di rin mataas yung resale value niya. So, in a way, may inequality sa valuation tulad nga ng sabi ni Joshua. Mas mababa yung ganitong size, pero pupunta siya sa demand kasi. Sa demand. Mababa yung resale value ng cannery na ganito kasi walang may gustong reseller nun. Pero yung mga perso users, nakuha na nila ng mura. Parang ganun. Same din naman sa mga ibang sapatos. Mas lumalaki, mas nagmamahal. As compared dati, kung nakapasok kayo sa sneaker reselling way back 2015, 2016, 2017, mas maliit yung size. Kunwari, mas malapit sa size 8, mas mahal siya. Naalala ko. Ganun dati. Ngayon Ganun dati. Kapag size 8 yan, ang mahal ng resell niyan, yung mga Jordan 11 Breads, ganyan. Ngayon, pag size 11, yun na yung mahal eh. Size 8, hirap na i-out eh. Ano yung ano nun, sir? Demand dahil sa demand? Or Dahil sa demand. Marami talagang nagbabuy out sa small size ng panahon na yun. Talagang pati reseller yun yung kinokolekta. Walang bumibili size 11 to 12 nun. Size 13. Pero siguro ito ano lang, haka-haka, teorya ko lang. Kaya siguro din lumaki or tumaas yung valuation ng mga ganong sapatos. Dahil yung mga reseller nagkaroon ng access international. Diba? Ngayon may mga nagbebenta na sa Alias, StockX, ganyan, diba? So yun yung magbebentang size, bigger size. Bakit ka magbebenta size 8? Eh, size 8 siguro dun, pang babae pa lang. So yun yung tingin ko kaya nagmahal. Yun lang naman. May theory ako dun, sir. Ayan, Grabe, may theory. Bago mo ibigay yung theory mo, no? Huwag mo laruin yung mic. Kasi puputok yan. Kaya sarap pitin ang kamay mo eh, ha? Baka hindi na na-record yung mga sinasabi. Wala na na-record, di na laro mo yung mic eh, ha? Sorry. Kasalanan mo, di siya sinabi. Ano na yung theory Ayun mo, lang. Ernesto? Ano lang, siguro, lumalaki na yung paa ng tao. Nag-evolve na tayo, guys. So, saan pa pag na yung pag-evolve natin? Kasi pansin mo yung mga bata ngayon. Di ba yung mga batang bumibili sa atin, ang lalaki agad ng paa nila ngayon. Mas malaki pa kay Amy eh. So, ganun yung, sa age nila yung si Tropa. Ilang taong pa lang yun, Yung 13 years old, tas ang paa niya, size 9. 9.5. Nag-9 ako college na ata ako Pwede, no? Baka yung mga ininom na cherry pear dati. expired. Oo, ngayon pa lang may effect. Di ba? Baka may ganun. Oo. Kumbaga yung cherry pear dati, hindi pa ganun kaganda yung formula. Ngayon, na-perfect na nila yung cherry pear. Kaya talagang ano. Malaki na. Pwede, no? Tatangkad eh. Oo. Cherry, pero para sa paa ba yun, sir? Ha? Yung cherry, pero. Hindi, expired nga eh. Ay, dati. Expired. So, ayun na mga idol. So,
Mag-quick commercial break lang tayo mga idol. Magpunta tayo sa next segment or next na topic natin. So, ayun na nga mga idol. Nagbabalik na tayo. What's up, Anay? What's up? What's up, mga idol? So, ayan mga idol. So, Passion talaga sa gilid eh. So, ayun mga idol. Sa next section naman natin, or yung last topic natin, is diploma o diskarte. Yan, diskarte o Sa diploma. sneaker reselling. Ayan. Sa sneaker reselling to mga idol. Siyempre, dun tayo sa sneaker reselling kasi yun dun tayo nakafocus. So, babalik na rin naman natin sequence. Nauna si Honesto. Unahin naman natin dito si Chicken Little. Just Tony. Ayan, mga idol. Kumpleto ng casting ah. Joke lang. Edit ako. Ayan, so, in regards sa sneaker reselling lang tayo. Tingin mo ba, diploma or diskarte? Ayan. Atik. Ako para sa akin siguro, diskarte. Kasi yung mga values na matututunan mo, first of all, pag gusto mo mag-resell, kailangan mo ng unang-una is connections. Ay, So, pagka nagkaroon ka ng connection, tuloy-tuloy na yan. Pwede ka grabe. manghingi ng tips, pwede ka manghingi ng mga kung paano, sa TikTok, ganun, paano Tama, mag-promote, paano mag-advertise. So, yun, para sa akin siguro diskarte kasi time will pass matututunan mo lahat ng bagay, darating ang problema. Pero yung problema, maganda yan kasi part yan ng pagiging successful person mo if ever. ay. Grabe yan, So, grabe. yun. Ako natuto lang din ako sa problema. Mas gusto ko nga mas may problema ako kasi Grabe. doon ako natututo at Ay. nape-pressure. Lakis na rin. Ayun. Ayan naman, ikaw naman Arjen, no? As a non-reseller, pero pag-uusapan natin sneaker reselling, POV mo outside, diploma o diskarte sa sneaker reselling? Hirap. Ang hirap sagutin nun Pero for me, hindi ko alam kung tamang sagot to. Pero parang para sa akin, walang greater over the other. Parang tingin ko lang po, mga idol, mga viewers, Parang dapat pareho siya. Eto na! Ito Ang na. simula ng pagbabash Simula ng pambabash sa akin, Tingin ko lang dapat diploma at diskarte. Hindi siya pipili ka lang ng isa. Kasi ang hirap Kasi parang may mga matututunan ka sa paaralan or sa eskwelahan or kung saan man Kasi nga diploma. May mga matututunan ka ron na theoretical na parang kapag na-encounter mo yung ganitong problem, dahil nga may background ka, theoretically, mas madali mo siyang i-apply actually or practically. 'Di ba? Unlike kung puro diskarte lang or diskarte lang yung meron ka, wala kang diploma. Pero di naman natin ina-undermine kung wala kang diploma. Pero Tama, yun nga tama. mas maganda lang kung meron ka ring diploma. Kasi nga kung puro diskarte ka lang, parang mas dadami yung mga pagkakataon na magkakaroon ka ng mga mas maling desisyon kumpara kung meron kang konting kasi halimbawa, merong mga tinatawag na FIFO. Diba kasi kung di mo naman siya napag-aralan, di mo siya ma-apply. First in, first out, SWOT analysis. Diba kung wala kang background doon, nangyayari na pala yon dahil sa diskarte mo, pero di mo pa alam kung paano magre-react kasi nga hindi mo alam yung theoretical side niya. The same way, kung wala ka namang diskarte, kung puro ka lang theory, wala rin kasi di mo ma-apply lahat ng knowledge na meron dito, practicality. So tingin ko, it goes hand in hand. Kailangan, hindi man siguro diploma, kumbaga, sa knowledge side, kailangan meron kang kaunting bala, tapos meron ka pang diskarte, wala nang tatalo sa'yo nun. Yun ang para sa akin. Gets. So, ikaw naman, Gail, Bisa narinig mo, may medyo diploma, tapos may onting diskarte, di naman diskarte. Ikaw, anong hot take mo dun? Diploma o diskarte sa sneaker reselling? For me, sir, diskarte. Diskarte. Okay. Kasi tawag dito. Pwede namang ituloy din yung isang tabi muna yung pag-aaral para makuha mo yung diploma na sinasabi nga nung iba.
Kasi ako, mas inuna ko muna diskarte eh. Okay. Diskarte muna talaga. Sa reselling. Tapos, yun lang, sir. Huwag kayong pressure. 5 Ngayon days lang ka ako, pa lang. ngayon pa lang ako namumulat, sir. Ka pa lang. Ngayon ka pa lang namumulat. Okay lang yun. Nangangapa pa ako ngayon, Kumbaga sa sir. sisiw, maliit ka pa. Maliit pa talaga, sir. 5-day-old. 5-day-old ka pa. 5-day-old. Gano'n ka lang yun sa balot, yung 5-day-old. Sir, pagkakapisa, sir, nakakalakad na yun. Ay, ganun pa na. Malabas pa lang yung ako, sir. Hindi pa siya napipisa. Hindi pa Sir, kaya yung ilaw natin ibahin. Nililimutan pa ngayon pala. Sorry. yung nandito. So, ayan, thank you, Gail. Ayan, next naman natin, ibibigay ang mic kay Amy. Ayan, Amy, ikaw. Diploma o diskarte for sneaker reselling? Sa tinagal-tagal ko dito. Wow! Tinagal. 1 week and 1 day. Ayan, 8-day-old na chick naman to. Nakalabas na, sir. Nakalabas Nakalabas na. na ako, sir. Okay. Para sa akin po, syempre, mas okay na meron kang diskarte. At the same time, meron ding diploma. Kasi po, for me, kasi merong mga bata, or sabihin na natin na, syempre, may mga knowledge na about sa sneakers na nagtitinda. Yung mga bata na yun, wala naman pong diploma eh. Wala pa silang diploma, wala pa silang maihaharap na. Uy, huwag niyo kayo ibaba siya! Malay mo, meron silang diploma from kindergarten. Diba? Hindi, I From mean- KG school. Successfully. Diploma naman sabi, Diploma hindi naman from sinabi. kindergarten, Okay. di ba? So, Hindi, joke ako. for, siyempre, ang stages niya, elementary, high school, college. So, college po yung pinakamataas para makatapos ka ng pag-aaral and makapag-apply ka ng work. Merong mga bata na nag-resell na. So, hindi naman po natin masasabi na mas may alam sila kaysa doon sa mga nakatapos talaga at may diploma. Pero, tanungin nyo po sila about sa sneakers or sa pagre-resell. Alam po nila yung isasagot. Kasi, dumidiskarte po sila. Alam po nila yung gagawin. So, para sa akin po, diskarte. Diskarte. Alright. Nagkakaroon tayo ng iba't ibang takes. Ito na ang simula ng pagbabash sa... Wag po! Wag po! Pwedeng i-clip yun Okay, next. Ikaw naman, Tony Manalang. Tony, Tony, diploma o diskarte pag sa sneaker reselling? para sa akin, I agree with kay Boss Arjen. Kasi it goes hand in hand, guys. Ay, sorry. It goes hand in hand talaga. Tulad ng, kasi sa school or sa university, matututunan nga natin lahat. And from there pa lang, iba't ibang tao na yung makakasalamuhan natin. Kung saan sila galing. Meron sa Manila, sa provinces, ibang bansa. So I'd say you can apply that sa reselling, which dun din papasok yung diskarte. Kasi sa akin, ang diploma ko is psychology. Tapos pumasok ako sa business. Parang ang weird ng connection. Kaya pala laging nasa Diba? psycho Di kami totoo. Kaya parang alam mo yun, na yung mga natutunan mo rin sa iba't ibang field, ma-apply mo siya sa kung anong ginagawa mo yun. So, I'd say diploma plus diskarte talaga. Like, they go hand in hand and they complement each other. Ganun. So ayan, meron tayong recap lang. 1 for diskarte, 1 for diploma plus diskarte, 2 for diskarte, 3 for diskarte, 2 for diploma plus diskarte. Ikaw naman, Toto. Wala na, tapos Ayun. Ayos na! Bye-bye po, bye-bye. Episode po ito Sa- ay hatid sa inyo. Gumantikan! Sa akin siguro diploma syempre. Parang common sense lang. Wag mo Kasi, makulit yung mic! Kasi Ito na ang simula pansin ng ko din sa mga madiskarte. Yung mic mo, sir. Layo Balaw ka ba? Teka nga, ito muna gamitin mo. Ano pagdikitin yan? Ayos! Bawal na. Sa next na episode natin, hiwalay na sila. As in, hindi sila magkasama sa isang episode. Next episode, mag-away lang kami.
So, bakit naman diploma? Yan, fresh na... Siguro sa akin kasi sir, basta diploma guys. Kasi kung sa resell naman yung pag-uusapan, di naman naubos yung sapatos eh. Ngayon, nung Nike, araw-araw ata or monthly talaga naglalabas. Para sa akin talaga, diploma. Kasi pansin ko sa mga madidiscarding tao, hindi ko lang lahat wala kayong common sense. Legit! Ito na! Ito na! Ang simula ng pagbabash sa'yo! Hindi ko nila lahat kasi yung common sense. Ulitin natin yan, okay lang. Ma-edit na yun, pre. Yung mga may diskarte, pero walang common sense. I-bash nyo po to, i-bash nyo. Hindi natin yan i-out. Kasi yung, kumbaga sa school kasi natutunan yung common sense eh. Di kasi natuturo yun eh. Di mo kayang diskartehan yung common sense, guys. Ayun sa akin, diploma tayo. Kasi syempre, day after, kung di mo gusto yung pag-aaralan mo, at least may backup plan ka, di ba? May fallback. May fallback. Laging ganun. Laging dapat may ka pa din. Yung worst case, sabi nga sa amin ni Sir, ganun. Pag bibilin mo yan, ano worst case niyan? Yun o, may natutunan. Yan ang worst case. Yan ang worst case. Yan ang worst And case. yung worst case scenario, tinuturo din yan sa university. University, Best tama. case, worst Optimal. case, yung... May optimal yan yung gitna tinatawag. lang. So, yan. So, actually, mga idol, yun. Wait lang, kunin ko tong mic na to. So, actually, yung tinuturo ko sa kanila, mga idol, syempre, may part yan ng diskarte, pero karamihan doon, diploma. Kasi, syempre, ako business graduate ako. So, yung sagot ko, mga idol, maybe a little bit controversial, pero bibigyan ko siya ng explanation. No? So, for sneaker reselling, I would go for diskarte. Ayan. So, bakit, diba? Tapos ka, graduate ka, ganyan, diba? So, mga idol, bigay na lang ng background, syempre hindi naman sa pagmamayabang, para syempre, magkaroon ng konting credibility, no? So, I've been sneaker reselling for, I think, almost 8 years na. Tapos, Graduate ng din UP. ako graduate ng business management sa UP. So, meron akong diploma. Panis. Plus, itong negosyo, through Discarte. So, sa mga nagtatanong naman, Diploma baka plus mayaman Discarte. ka naman. Baka anak mayaman ka, kaya ka nagkaroon ng negosyo. Kasalanan pa niya, kasalanan. Oo. Kasalanan pa niya, Ito, bigyan ko lang ng background. Magiging buhay na patotoo ko dito si Arjen. Alam ni Arjen na talaga nung high school, nung LM, isa ako sa mga poorest of the poor. Ayan, poorest of the poor talaga. Na tipong yung baon ko is 20 pesos a day lang. Isipin yung mga idol, 20 pesos a day lang yung baon ko. Tapos hati kami ng kuya ko sa baong lunch. Tapos syempre mamamasahe pa ako. So yun, bigyan ko lang kayo ng background. Kaya etong mga sinasabi ko, I think in a way credible. Diskarte siya, bakit? Kung magsisimula ka ng sneaker reselling, you don't need any diploma. Kailangan mo lang ng diskarte. Alam mo paano bumili ng mababa. Alam mo saan pwedeng kumuha. Maka-build ka ng connections. Makakapagsimula ka sa sneaker reselling. Pero kung gusto mong i-scale up or palakihin yung sneaker reselling mo or i-survive, dapat may diploma ka. Yun ang masasabi ko. Kasi sobrang dami nagsimula ng sneaker reselling, akala pa nag-diskarte lang. Ngayon, sila na yung mga nagbebenta sa atin ng palugi. Yung nakikita nyo, quitting collection, quitting sneaker reselling, hindi nila na-sustain kasi sumabay lang sila sa trend. Sumabay lang sila sa diskarte ng mga iba. Pero nung nagkaroon ng problema, bumagsak yung ekonomiya ng sneaker reselling, hindi nila alam paano mag-adapt. Pero syempre, kung may diploma ka, naturo sa'yo yun. Paano mag-cope sa mga problema sa isang negosyo. Or mag-scale up ng isang negosyo. Yun yung mga naturo sa akin. In theory, nung college, pero syempre, nung college, akala ko mga walang kwentang bagay lang yun. Pero nung in actual na, ito pala, yung subject ko sa Excel, sobrang importante pala yun kasi lahat ng bagay, sistema natin dito naka-Excel. Tapos yung tinuturo ko sa inyo na before kayo bumili ng sapatos, ano ba worst case na selling yan? Tinuro din yan sa Business Management 182. Naalala ko pa yun. Kasi may optimal na route, may worst na route, pinakamatagal, at saka best na route. So kung di ko napagdaanan yung mga yun, I could confidently say, no, mga idol, siguro isa ako sa mga sneaker reseller na lumipas na lang
Siguro ako yung isang sneaker reseller na sumikat lang noong 2020 pero wala tong negosyo. Pero ngayon mga idol, nakikita niyo, from mag-isa sa bahay, nagbebenta, ang dami na nung Panyapak. Which Panis. nakaka-proud nun kasi yung mga tinuturo ko, na-apply din nila. Yun yung, no, pero sinasabi, nakakatuwa na sinasabi ni Toto, tumatatak pala kay Toto. Ayan, yan. Parang buhay na patotoo si Toto na sabi. Balik puhunan. Kasi baka madalas siya doon sa worst case. At least So, ayun. So, sa akin kasi, iba kasi sa Panyapak eh. Hindi lang sila yung parang nakikita nyo sa Nike Park or sa Titan na mga taong i-assist ka lang walk-in. I can confidently say, kahit wala ako dito sa Panyapak, kaya kong iwanan sila, kaya pa rin nila makabenta kahit wala ako. Sorry. Yun yung gusto kong ituro sa kanila para mapalago yung negosyo. Kaya, to sum it all up, diskarte kung gusto mo magsimula sa sneaker reselling. Pero dapat may diploma ka kung gusto mong i-scale up or palakin or i-survive yan sa bawat problema. Oh. Yun. Ako dalawang tanong, ano? Sige, yan. Dalawang tanong. Nasa questions tayo. yung una, yun bang nagsimula ka? Kasi banggit mo, di ba, pag nagsimula, kailangan diskarte. Oo, tama. Kumbaga, was that fueled with diploma as well? Kasi parang, magkakaroon naman ako ng diploma in the future. So may mga konti na ako natutunan, gamitin ko na to. Or parang subukan ko nang i-apply itong ganito. Yun muna siguro. So yung sa first question, ano siya? Yung pagsisimula ko sa sneaker reselling, fueled siya ng kahirapan talaga. Talagang nung sa mga nanonood sa akin way back, nung 2017, doon ako nagsimula talagang mamulat sa sneaker reselling. Eto, di ko alam kung same sa inyo. Pero pinalaki tayo, LM, high school, college, mga magulang natin, na sinasabi, lahat, dinidikta ng buong mundo, ng buong Pilipinas sa atin, magtapos ka sa pag-aaral para magkaroon ka ng magandang trabaho. Pero ni isa walang nagsabi sa akin na magtapos ka sa pag-aaral para magkaroon ka ng magandang negosyo. Wala, ni isang nagsabi. Panay, magtapos ka para magkaroon ka ng magandang trabaho. Yung parang, ano diba? sir, yung standard ng lipunan, ganun. Diba? Oh, magtapos ka para gumanda. Magtapos ka para may magandang trabaho. Parang sa akin nun. So yun yung nasa isip ko. Kaya nung pagka-graduate ko, akala ko, ewan ko kung kayo rin pagka-graduate ko, putik, sobrang yaman, masarap na buhay. Lalo kong intindihin. Ganun eh, diba? Gagaan yung buhay mo. Ganun din, diba? Parang yun yung natatak sa isip ko. Grind. Puyat, aral, thesis, ganyan. Pagka-graduate ko, Kailan mo na ano yun, sir, na-realize? Kung sinampal ka ng ano? ng kahirapan. hapon. Sinampal ako, pre, ng kahirapan is, eto, lagi ko to sinasabi, pero crucial kasi siya. Meron kasi ako naging ex nung panahon na yun. Nung Yun. Ito na ang simula ng pagsubaybay niya. Sa pagsubaybay sa podcast sa na mga to. nanonood talaga sa Anway, nakwento ko na to eh. Nasampal ako nung realidad na hindi pala enough na Kasi maganda yung trabaho ko sa Makati. Pero, bakit ganun? Parang, yung sinasahod ko, sakto lang sa pangkain ko, pamasahe ko, at pag-date sa jowa ko. Minsan, di pa ako makapagbigay ng regalo sa magulang ko. Eh sabi sa akin, pag-graduate ko, madali Okay. na buhay. Okay. Putik na yan. Mas madali pa pala buhay nung nag-aaral ako. Parang, Lalahad ka lang, no? Oo. Meron na. Pera, diba? Hingi ka lang. Parang nung pag-graduate ko, mas nagka-utang-utang pa ako. Nung high school, nung college ako, may pera ako, wala pang utang. Nung graduate ako, may pera ako, nagkakautang pa ako. So yun yung na-realize ko. So sinampal ako ng katotohanan nung bakit. Parang ganun. Hindi ko man lang mabigyan ng maayos na date yung ex ko. Or hindi ko man lang matreat yung magulang ko anytime. Or marami nga akong pera pero bakit lagi akong puyat, lagi ako nasa trabaho. Ganyan. So nagsimula ako sa sneaker reselling. It was fueled by kahirapan. And na-realize ko na may future or may pera sa sneaker reselling dahil sa diskarte. Pero na-realize ko na importante yung diploma nung tumatagal na ako. Kasi hindi pwede pa na-diskarte na lang. I went back to my books. Nung how can I make Panyapak a bigger negosyo. Parang gano'n. Parang yun yung tumatak sa akin na anyone
eto mga idol, anyone can start. Anyone can be a sneaker reseller. Ganun nga ginawa ko yung series eh. Everyone can start. Pero kung gusto nyo ng topic on how to survive or how to scale up your business, sa susunod na episode. yeah. Kung gusto nyo Yun. yan. Kung gusto nyo yan. Episode. Kung gusto nyo Comment. yan, siyempre, ito. Pero business. nakita mo sir na yung nag-start ka mag-resell, nakita mo na ito yung may future talaga dito. O nag-resell ka dahil siguro hilig sa sapatos, ganun. Wow, okay. No? Wow. Thinking back. Siguro, ang masasabi ko, lahat na naging sneaker reseller or nagsimula sa sneaker reselling, lahat yan may pangarap na magkaroon ng sarili nilang store. Shop store. Or, ako lang yun. Feeling ko lahat Oo. eh. Pag nagtanong ka sneaker reseller, parang, anong plano mo? Gusto ko magkaroon ng store. Nag-iipon ako para sa store. Parang, anong question ulit? Sorry. Yun yung nag-start ka mag-resell, nakita mo siya na dahil pagkakapera ko or dahil passion ko lang to ganun. So, nung nagsimula ako sneaker reselling, thinking back, nakita ko lang na may pera dito. Malaki pera. Kasi, share ko na lang din. No? Nung nagtatrabaho ako sa Makati, sahod ko nun siguro. Sahod reveal, no? Sahod Reveal. Siguro nung first hire ko, parang 30k a month. Grabe ako. yun. 30k a a month. month. yun. Malaki siya mga idol for a new hire. Oh, at saka back in the day, 2017 yan, 18. Parang Malaki. Ano ba yan? Pinapatanda. 20 Back ano in the naman, days, 32. pero- Malaki pa yung Malaki value. yun, malaki yun. Oo. Malaki yun. Pero, na-realize ko na yung cost of living sa Makati is mahal din. Oo. So, Baga break even break lang. even. No? So, dahil sa sneaker reselling, benta sapatos. Tapos after a year kasi, yung naging trabaho ko, management training. So, na-fast track yung position ko. Parang before ako nag-resign, sumasahod na ako ng mga 39 to 50K. Grabe na naman. Yun. 50K per ganun. And Sama then all. After a year. Fresh after- air yan, ha? Oo, Fresh so, air. ganun, fast track kasi yun, management training. Pero, sa sneaker reselling, yung 1 month na yun, kaya ko kitain ng 1 week. Oh. Ganun. Baka ma-BIR na tayo Nung dyan. time na yun! Nung time na Ay, yun! Baka ma-BIR tayo dyan. Nung time na yun, mas madaling Yan. magbenta Oo. nun eh. Yan eh. Pero nung panahon na yun, never ako nakahawak ng 6 digits sa bangko ko na magsistay lang yun. Laging papasok 50,000 Dadaan gastos. Nahawakan lang, no? Oo. Ganun. Tapos nung time nagsisneaker reselling na ako, magkaroon nga ng malaki, bili ng inventory. Pero nagkaroon ng one time, way back 2018 or 2019 yun, nagkaroon problema kasi. Parang kailangan ko lumipat ng tinitirahan. Kasi, Grabe. parang kailangan ko ng pang down payment. Yung 2 months advance Oo. kasi po. So wala akong ganong kalaking pera. Siyempre, day to day ako mamuhay eh. Wala akong ganong kalaking ipon. So, nangyari nun, nag-out ako ng inventory. Nung time na yun, mga Yeezy mahal pa. Nag-post ako sa group. Yup. Napakamura. As in, tipong, kasi dati, pag nagpo-post, Steal. nakita nyo, ayan, steal talaga. Ayan. Oo. Yun yung inaabangan sa akin dati. Nag-post ako, ang dami nag-PM. Eh, bigla may isa nag-PM, Sir, kunin ko na yan, meron ka pa bang iba? So, yung sabi niya meron pang iba, binato ko, eto sir, meron pa. Akala ko, para lang ma-priority. Kaching! Sige, sir, kunin ko rin yan. Meron pa ba? Pinicture ko lahat ng inventory ko nun. Kinuha lahat yun. Tapos sabi niya, sige sir, picture mo lahat, bigay mo breakdown, puntahan ko. Nung gabing yun, pumunta siya dun sa condo yun. Nakatira pa ako dati sa condo nun sa Taguig. Pumakyat siya, pinili niya yung mga sapatos. May kasama pa siyang mga ano. One time, big time, nagbayad siya sa akin almost 250-300 cash. Paldo! Seryoso, Kaya lang nung panahon paldo. na yun, never ako nakahawak ganun kalaking pera. Nung time na yun, 250-300K. Iba yun, no? Nagkaroon- Laki talaga yun. Nagkaroon sa akin ng moment na Life-changing. Life Life-changing. Sinampal na ano na parang 300K? Sabi ko, puta, ganun na pala kalaki yung pera sneaker. sa sneaker reselling. Kaya simula nun, doon na tumatak sa isip ko, hindi na pwedeng nagtatrabaho. Pag finocus ko sneaker reselling, ay, part-time lang to, ganito kalaki. Pag finocus ko to, baka mas malaki pa dyan. Kaya ang ginawa ko, nag-ipon ako ng 6 months worth ng sahod ko. Tapos nung nakita ko may ipon ako 6 months worth, tapos may inventory na rin ako ng sapatos. Nag-resign ako sa trabaho. 1 year, 6 months ako doon sa trabaho. Tapos, na-fuel din yan ng pag-resign ko kasi gusto ko mas maraming time sa pamilya ko, sa ex ko nung time na yan. Tapos, bago ako nagkatrabaho, Keme lang. Sabi sa akin na to. pero parang nung Sa time na akin yan, pero yun talaga, yung nag-drive sa akin para mag-resign is
pera plus time with my family. Bakit? Kasi yun talaga eh. Sabi ko, pag nagtrabaho dito, tignan Ayun. ko yung boss ko. Yung boss ko kasama ko dito. Pagtanda ko, ganito na siya, ganito pa rin. Pero sa sneaker reselling, only pera. Kaya nga, di ba? Kaya structured yung panyapak sa ganun na setup. Siyempre, hindi ko na lang i-divulge Integrate. siya. Yung mga lahat ng Integrity. number. Pero, nung panahon ko kasi, or kayo, ewan ko. Yeah, mga 1940s to, Sige. mga 1940s. Hindi, nung Tagal ewan na ko, pala. sa corporate kasi, mag-grind ka, magtrabaho ka, kung hindi yan sales, mag-grind ka, ganyan ka, ang yumayaman yung boss mo. Kahit anong gawin mong grind, kahit anong grind mo company. Kaya structured yung panyapak na pag nag-grind ka, mas malaki makuha mong pera. Kaya ginanon ko, kasi alam ko yung side ng pagiging trabahador. Kaya gusto ko maging fair kapag nag-hire ako ng mga employee. Kaya base yung sahod mo sa Sipag, effort effort. na kaya mong ibigay. Yun yun. Kasi pag corporate, sir, pare, ano ka, todo effort ka. Ganun, hindi ka naman tagapagmana niyan. Todo effort ka pa, ano. Uy, huwag mo sabihin kayo tagapagmana nito. Nalalaman nila. Uy, pero hindi lang tungkol yun sa pagiging sa pagmamana mo nung Panyapak. Oo, ng kumpanya. Kasi may mga effort na kahit hindi mabayaran ng pera, matutumbasan naman ng dami nung natutunan mo dun sa particular na project, di ba? So, yun. Siguro medyo middle ako dun. Kaya... Bash nyo na to, bash. Oo, bash nyo na. Bash nyo na. Kasi Ito di ba, na ang simula ng ng pagbabash pagbabash sa'yo. Ayun. Ngayon ka magugulat ka, bubuo ng grupo para i-bash lang ako. joke. Pero siyempre, Makina. ako, ang mga idol, hindi ako hater ng corporates eh. Kasi Oo. I've seen both side of the coin. Oo, tama. I've seen it naman. Meron talagang mga tao na built for corporate. Meron mga tao built for business. Ako nagsabi sa inyo, meron akong kilala nagsimula negosyo, pero hindi nag-work sa kanya. Pero nung nagsimula siya sa corporate, yumaman talaga siya. Talagang naging stable buhay niya, maging maayos. Kasi, yun nga, built for corporate. Well, it depends sa tao. May built for corporate, built for sales, built for negosyo. So, yung diskarte diploma, depende na lang talaga sa'yo, di ba? True. Oh, yan. Kumbaga yung path ng mga tao, hindi siya pare-pareho. Kumbaga hindi dahil naging successful ka sa diskarte mo, yun din yung gagawin ko para maging successful ako sa route ko. O pwedeng sa akin, via diploma ako, diploma plus diskarte, ikaw diskarte Kumbaga, ka lang. doon na magsisimula pag kino-compare mo na yung sarili mo. Oo. Ako, kinumpare ko yung buhay ko kay sir. Oh. Pagiging, di ba parang ano yun? Yan na, kumbaga foreshadow. Kaya ko yun na. Kaya ko din yan. Nick Makina. Ito ba kasi kasi imposibleng, di naman imposibleng mangyayari saan. Kumbaga lang, hindi naman totally mangyayari sa'yo. Ako naniniwala. Ako mga idol, akin na. Yung mga employees sa Panyapak, di ko sila pinipigilan sa pangarap nila. Wala akong pinigilang empleyado na mag-resign, di ko pipigilan. Kung kunwari, yung pag-resign, mag-grow para sa'yo, I'll let you go. Yun talaga sa akin. Kasi syempre, trabador din ako, promise. Kasi ako, nag-resign ako, may sama ng loob onte kasi sa dati trabaho, di ba? Pero sa akin, kung yung kayo, dadating sa point sa buhay nyo na kailangan nyo mag-resign kasi alam nyo yung next na gagawin nyo is mas makakabuti sa buhay. Hindi ko, I won't take it against me. Tama yan. Ako nga, palagi kong sinasabi dyan, kung kaya mong maglaan ng 7, 8, 9 na oras para sa ibang tao, bakit hindi mo kayang maglaan ng 1 o 2 para sa'yo? Basta nga. Yun. So, diba? Sama all. Meron kang mga pangarap na gusto mong tuparin, di maglaan ka ng 2, 3 oras ng 24 hours mo para tuparin yun. Diba? So, Parang nagkakasaya ka nga ng oras sa kasama yung mga kaibigan mo, ganun. kaya hindi na ako magsasasama Ano sa'yo sa'yo, eh. No, Sayang eh. Okay. Ang cool. Pero ano ba yung question? Unang question eh. May Yun. second Ang second question ko, naku, medyo lihis na to dun sa Naging usapan, pinuntahan ng no? topic, ano. Pero ang second question ko kasi, paano yung mga tao na, kumbaga, sinuko na nila yung diploma, kasi nga, yun yung nabanggit mo. Kumbaga, sinuko na nila yun, nalipasan na sila nung panahon para doon. Makakatulong kaya yung mga seminars, yung parang crash courses lang, para lang magkaroon ka ng konting background sa business kung gusto mo siyang pasukin, di ba? Or parang walang talab yun, walang epekto yun.
feeling ko, ngayon, effective na siya. Kasi compared before nung, for context, ang kabatch ko ay si Sir tsaka si Boss Arnel. Naku, mga 1940s din yun! Sila yung 1940s din yun! mga ilang years yung gap nila sa akin, pero technically kabatch ko pa rin. Dati kasi hindi uso yung ganun. Oo. Pero nung pumasok yung senior high, nagkaroon ng mga 2-year course, nagkaroon ng mga vocational na gumagana siya. Pero kasi nung I guess nung time namin, hindi siya hindi siya effective. Time niya. Ganda to. Nung 1937 to. nung Usap mga po sila ganong cellphone, oras. pre. Flip phone pa rin. Pero nung mga time na yan, parang hindi siya gumagana kasi yung tingin ng mga company pag wala kang diploma or hindi ka tatanggapin kahit yung sa resume mo, ganito lang. Compared ngayon na if nakita nila yung values mo, yung skills mo is magagamit or mabe-benefit sa company, kukunin ka nila. Kaya parang iba yung before sa current. Kaya parang ang galing ng transition or ng improvement ba sa society, I guess, parang ganun. Hindi rin siya sa reselling in general. Yun lang siguro. Ako, I agree. Panis! Galing sa mga transition. Ayan, transition. Grabe ka. Mga OG. Anong transition yan? Hindi, akin sa akin tingin ko effective naman siya. Kasi lipas na eh. It all boils down syempre kung kaya mong maglaan. Parang sinasabi mo sa sarili mo. Kasi wala na eh, lipas na eh. Hindi ka na makapag back to school ganyan. Eh di maglaan ka ng mga, kasi lahat na naaaral na eh. Sa bagay. Yun talaga naniniwala Lahat. ako eh, na kaya mo nga magbaklas ng padlock eh. Oo, no? Aral ka sa YouTube eh. YouTube Internet. University. Lahat. Khan Academy. Oo, Khan Academy dati. Pero ngayon, di ba pag merong how to ganyan, search mo lang, lalabas na eh. Ngayon nga, pag may naramdaman ka, search mo na, Di ba? Yun! Napapraning ka agad Di ba ngayon? Nakakapraning yun. Si Google Doctor Doctor ka na, Google. ano? Ano na ba? Siguro may mga bagay kang matututunan, pero syempre, yung mga ganon, syempre kailangan pa rin specialty. Like pagiging doktor, di mo kaya aralin yan. Di mo sa- kaya. Di mo kaya aralin yan. Pero kunwari kung sa negosyo naman, ayan, di ba? Kung sa tungkol naman sa negosyo, I think effective yung mga crash courses, yung mga online modules na pwede mong Tinuturo aralin. ngayon. Kasi eto naman, kumbaga ako, business graduate ako pero hindi lahat naalala ko. Kumbaga, pag dumating siya sa point na to, mga basic na alala ko. Basic accounting, sanay ako niyan. Sa Excel, basic na ganyan, di ba? Sa pricing, natutunan ko na lang all throughout. Kasi, itapat mo ko sa fresh grad, tapos tungkol sa pricing ng mga sapatos, mas lamang may experience, di ba? Kasi kahit summa cum laude ka, magna cum laude ka, pero pag nag-uusapan tayo tungkol sa presyo ng sapatos, alam ko kasi everyday. Expertise. Oo, everyday. May alam ko yung movement ng sapatos na yun, di ba? Kung ikaw basis mo stock X, GOAT, alias, ang basis ko experience. Oo. Doon na ngayon pumapasok yung diploma na may halong diskarte rin. Yun lang Hot naman take sa- talaga. Tingin ko effective pa rin yung mga crash courses, yun yan, kung lipas na. Pero if may choice ako na bumalik sa pag-aaral, hindi na ako babalik. Kasi ako, sobrang tamad ko na siguro. Hindi ko na kaya. Siguro, dati, kinaya ko graduate. Siguro kung ngayon, tapos babalik ako sa dati, hindi ko na kaya siguro graduate. Nakakamiss lang naman, kumbaga namimiss mo lang yung pag-aaral ng mga kaibigan, di ba? Oo, Kasi di na buhay. Mga girls. Yung, Guys, di na kasi babalik Oo, Yun lang yung buhay buhay siguro tayo. ng college ang nakakamiss. Siguro, kung ganito na yung estado ko, tapos babalik ako college, baka di ako makagraduate. Kasi wala na akong fuel, wala na akong drive to graduate kasi may pera na. So yun ang kailangan, fuel lang daw. Kailangan mo lang fuel, syempre, motivation at inspiration to go on sa life, di lang to graduate. Kasi kung wala kang motivation, wala kang goal sa buhay, mahirap. Ayun, so, Lalim. grabe. Ganda ng topic natin. Tingin. Sana kayo din mga idol nanonood, umabot kayo dito. Dahil kung umabot kayo sa dulo, meron tayong, ewan ko, next time. Meron tayong track. Giveaway. Kung gusto niyo yung giveaway, comment kayo mga idol. Kasi syempre,
ilalabas natin yan sa dulo or sa gitna para syempre manood kayo. Yeah. And kung meron kayong mga special request na topic, Topic. comment nyo yan below mga idol kasi malay nyo, kayo ang maging feature commenter natin. Kasi Basahin natin yan, basahin Oo, natin. Pag nagandahan Basahin kami natin. sa topic na gusto mo, ipo-promote or papakita ka Ito namin kaya, sa screen. Baka ma-guess pa natin siya. Guess na natin yan, no? At kung may gusto kayong special guest, Yes. no? Yup. Comment nyo yan or itag nyo sila kasi malay mo dito sa ating wish box no? Ayan. Diba? Sa ating wish box, maimbitahan natin sila. At kung kayo gusto nyo naman ma-invite dito, tapos wala kang kwentang tao, okay lang, no? Open Dito ka lang. kami. Oh, open kami. Kailangan namin ng tagahawak ng ilaw, ng Joke lang. Siguro, dala ka lang sa sariling bangko. Ayan na kami ko po. Ayun lang, ang gusto. Ito ang podcast na hindi kailangan special kang tao or special yun. personality ka para ma-feature. Kahit normal kang tao, gusto mo umappear dito, pag may time at kaya ka namin kontakin, pwede kang umappear. Ito ang podcast ng buong mundo. Ayan. Universe. Mga idol, so, this has been Patrick. Tapos sa pinakadulo ay... Joshua. Ang katabi ay si... Arjen! Ang katabi ay si... Gail. Amy! Tony. Toto. Crowd favorite! Crowd favorite! Kasi Biglang namin yung harap. Toto, humahusky, modulated eh. Toto. Kita ko na yung next comment eh. Request lang po, alisin nyo na po yung So ayan, on behalf of the morning shift Yep, sa ayan. araw na to, na si Mom, si Leng, at si Z. Z. Ayan, si Z. This has been Patrick, and this has been Panya Talk. 1, 2, 3! Peace out.